Magandang umaga po muli mga kapatid at tayo po ay magtutuloy na sa ating pong series dito sa The Book of Galatians at nandito na po tayo sa ating pong halos huli. In fact, nangako ako noong nakaraan na ito na yung huli na bahagi ng ating pong long journey dito sa Book of Galatians. That's my original plan. But as I study this week, nakita ko na marami pa palang pwedeng lessons na pwede tayong makuha sa huling bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya sabi ko ay tingin ko hindi magiging magbibigay ng tamang justice kung sa isang sermon ko lang ibabahagi ito. So I decided to divide the remaining sections into two messages. And today we'll focus on the first part, and Lord willing, we'll conclude our study next time. So please now turn your Bible to Galatians chapter 6, verses 11 to 15. And this is the 32nd lessons in our long journey in this book. Galatians chapter 6, verses 11 to 15. Tingnan ninyo kung gaano kalaking mga titik, sumusulat ako sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ang mga nais gumawa ng magandang palabas sa laman, ang siyang pumipilit sa inyo na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan, ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila'y makapagmalaki sa inyong laman. Subalit, huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Verse 15, sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Ito po ang salita ng Panginoon. Nabanggit ko na sa inyo yata itong experience kong ito last year nang ako po ay nagpunta sa Singapore para umattend ng Pastors Conference together with some Reformed Baptist pastors. At noong magdeklara na ang piloto na kami po ay maglalanding na sa Changi Airport, siyempre pagka maglalanding na, handa na lahat, uupo na yung mga crew sa kanilang mga upuan, at siyempre naka-fasten na ang mga seatbelt, ang mga sinturong pangkaligtasan ay nakasuot na. At bukod doon, mga kapatid, ay narinig ko na yung pagbaba ng tinatawag na landing gear. At mula doon sa bintana ay nakita ko na yung mga gusali at yung mga puno. So ibig sabihin sobrang malapit na kami. Pababa na at ramdam mo na yung pagbaba. 'Di ba? Mararamdaman mo yan pag bumababa na yung eroplano, no? Ngunit nung malapit na siya doon sa lalandingan niya, bigla siyang bumulusok uli pa itaas, no? At say nagulat kaming lahat sapagkat bakit inabort ng piloto ang paglanding. At siyempre, ang lahat ay natakot. Nakita ko nga, may mga nagpe-pray na, may mga parang nakapikit, nanginginig. At siyempre kasama na, natakot din ako, nag-pray din ako sa ano ba ang nangyari, bakit ganon? At walang nagsasalita. Pagkatapos ng 15 minutes, may nagsalita, ang piloto ay nagsabi na sinadya niyang i-abort yung pagbaba ng eroplano, pag-landing dahil hindi yata malinaw ang nakikita sa baba sapagkat masama ang panahon. So, kaya kinakailangan i-abort ito at umakyat uli sa itaas. At pinaliwanag naman niya na pagkatapos nung sabi niya maging safe naman daw at in few minutes ay maaari na kaming maglanding kapag ibinigay na yung signal ng tower na maglalanding na doon sa airport. At nakapaglanding naman safely
mga kapatid, no? Pero kaya ko banggit yung experience na yan, kasi parang may pagkakapareho dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Di ba, nasabi ko sa inyo, no, beginning chapter 5, verse 16, no, mula doon sa very heightened na pag-atake ni Pablo, doon sa mga Judaizers, doon sa mga nagtuturo ng mali na nakapasok sa mga iglesia sa Galacia, ay unti-unti na siyang bumababa. Unti-unti nang bumababa yung tensyon pagdating sa chapter 5 verse 16 ay sinisimulan niyang magturo ng mga praktikal na bagay may kinalaman doon sa dapat na maging ugali, samahan ng bawat kapatid sa loob ng iglesia. Binanggit niya yun na ang lahat ng gagawin natin dapat we have to be in keeping with the Spirit, no? At isa doon sa mga binanggit niya, pag may kapatid na nagkasala, ay ating hangaring siya ay papanumbalikin sa espiritu ng kahinahunan. Kung may mga kapatiran tayo na may mga kabigatan, tayo rin ay tumulong o makipasan sa kanilang kabigatan. At labanan natin ang mga tinatawag na mga hadlang para magkaroon ng masira yung ating sweet fellowship. At isa sa mga hadlang ay yung mataas na tingin sa sarili. Yung tinatawag sa English na conceit. Alisin natin yon, labanan natin yan. At tapos nag-focus si Pablo doon sa dapat yung mga nagtuturo sa iglesia, suportahan natin, no? Ng lahat ng mabubuting bagay. Tapos in-encourage niya rin sila na magpatuloy kayo ng may pagtsatsaga tulad ng isang magsasaka na naghahasik at nag-umaasa ng ani pagdating ng panahon. Same also is true pag gumagawa tayo ng mabuti, ng tama at hindi tayo sumusuko, sa takdang panahon, meron tayong aanihin. Pagkatapos, last Sunday, binigyan natin ng pansin sa chapter 6, verse 10, na yung priority ng mga taong dapat nating tinutulungan. Sabi, we have to, di ba, do good to all, to everyone, especially sa household of faith. So, mayroong priority. So, dapat malawak yung ating tingin. Dapat titingin tayo kung paano tayo makakatulong sa iba, kahit sa mga di mananampalataya, sa ating community, sa mga taong nangangailangan. Kung may means tayo, tumulong tayo. Mag-contribute tayo sa ikabubuti ng karamihan sapagkat yun ang utos ng Panginoon. Maging ilaw at asin tayo ng mundo. Pero meron din tayong priority. Unahin natin ang mga nasasambayanan ng pananampalataya. So makikita natin unti-unti nang bumababa. Kumbaga sa isang eroplano, palanding na si Paul sa pagtatapos ng kanyang letter. Pero dito sa binasa natin, parang biglang nag-take off na naman si pataas. Kana naman niyang binigyang pansin yung mga Judaizers, no? Kung para bang inabort niya yung kanyang hangaring tapusin na ito sa mga magagandang paalala. Ang ginawa niya ay muli siyang nagbigay ng kanyang final blow dito sa mga false teachers na nagbigay ng ligalig sa iglesia. Unexpectedly, Paul returns to the Judaizer for one final confrontation. No? He delivers one last decisive rebuke against those who were corrupting the gospel. He once again exposes the error of the false teachers at kinontras niya ito doon sa motibo ng kalwalhatiang nandoon sa krus ni Kristo. Parang sinasabi niya sa mga taga-Galacia, no? Ayokong iwanan kayo na hindi ninyo maalala ito. Huwag ninyong i-abandon ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Huwag ninyong ikompormito ito. Huwag ninyong haluan ito. Sapagkat tayo, ang ating pagiging Kristiyano at ang ating kalalagayan ay nakabatay sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi sa mga bagay ng laman at hindi sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Yan ang mensahe na gusto kong bigyan ng pansin ngayon pong umaga. Our identity as Christians is not defined by the flesh or by this world, but by the cross
of Christ. Let me underscore, our identity as Christians is not defined by the flesh or by this world, but by the cross of Christ. And I have two headings. No? First of all, let's look at the artificial Christianity exposed. Secondly, the authentic Christianity expounded. First, the artificial Christianity exposed. Now, bago yun, verse 11, sabi ni Paul, "See with what large letters I am writing to you with my own hands." Sumulat daw siya sa ngayon sa mas malalaking titik. Now, iba-iba ang explanation ng mga commentaries pag nagbasa kayo. Ano ba sinasabi ni Pablo? Bakit niya sinabing, ako'y sumusulat ng malaking titik? Na may mga nagsasuggest na si Pablo daw ay may problema na sa mata. Tulad ni June, no? Na may problema na sa mata. So parang dahil sa may problema sa mata, maaaring may katarata, sinulat daw niya sa malaking titik yung kanyang mga sulat na ito dito sa mga taga-Galacia. Pero sa palagay ko at sa pagbabasa ko, mas incline ako sa paniniwala sa ganitong paraan. Sapagkat alam nyo, nung unang panahon, ang paraan ng pagsusulat ng mga tao, lalo na kung ikaw ay isang manunulat talaga, meron kang sekretary, meron kang tinatawag na amanuensis, no? Dinidikta mo doon sa iyong amanuensis yung gusto mong sabihin. And most probably, si Paul may mga amanuensis yan. May tagasulat, no? Merong dinidikta niya yung kanyang sinasabi. And usually, sa huling bahagi ng sulat, no, yung amanuensis, kukunin nung author, yung pen, at siya na ang magsusulat ng huling-huling bahagi. Ito ay para patunayan niya na yung sumulat ay talagang siya. No? Pero sa pagkakataong ito, sinabi ni Paul na sinulat ko ito sa mas malaking titik para i-emphasize yung authenticity and urgency ng kanyang mensahe. Na ayaw niyang iwanan ang kanyang mga sinusulatan sa isang confused na kalalagayan. This was his final appeal, his last decisive salvo against the Judaizers that were wrong, and that Christianity that they were spreading was artificial one. Sinasabi niya, yung Kristyanismo na dala-dala ng mga taong ito na nagsasabing si Kristo'y hindi sapat, kundi kailangan pa ng ceremonial na bagay para maging sakto at kumpleto ang iyong kaligtasan. Sabi, ito ay isang artificial na Kristyanismo. Ito ay huwad at hindi totoo. At pinakita niya rito ang ilan sa mga dahilan. First, because they obsess with outward success. They were obsessed with outward success. Verse 12a. It is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised. Sabi niya, kaya nila gusto kayong magpatuli because they want to have good showing in the flesh. Si James Montgomery Boyce, ang suggestion niya sa salitang ginamit ni Paul na to make a good showing, sabi niya, it carries overtones of insincerity. The point is, hindi lang ang mga Judaizers nagsasabi na dapat ito, sapagkat ito yung nakikita naming tama. Kundi ang totoo, meron silang ulterior motive. Meron silang motibo sa kanilang utak kung bakit nila gustong gawin yon. They want to make a good showing. Ibig sabihin, they were concerned with appearances. They crave acceptance, praise, and recognition within their own circle. Gusto lang nilang magpa-siklab in a way. Sa salitang ginagamit nating kolokyal. Gusto nilang magpasiklab, magpakitang gilas. Lalo na sa kanilang circle. Na meron silang mga Gentile believers na na-convince na magpatuli. Something like that. And then, just to add to that point, verse 13b, sabi, they desires to have you circumcised that they may boast in your flesh. You see? Their goal was to make a favorable impression by counting how many Gentile converts they had persuaded to be circumcised. No? Alam niyo, yung palang ministry,
ng paramihan, yung statistic. Hindi ito isang 21st preoccupation ng mga ministers and churches. Noong araw pa, mahilig na sila sa numbers. Mahilig na sila sa bilang. They love statistics. They love reputation and personal glory rather than the glory of Christ. And this obsession with numbers and outward appearances, noong pa, nasa ugat na yan, nananalaytay na yan sa kalikasan ng isang tao. Temptation na yan. Totoo ba yon, mga kapatid? No? May mga dumadalo sa iglesia, hindi dahil gusto nilang sumamba, kundi para mapansin sila. May mga nagboboluntaryo na sumama sa ministeryo, hindi dahil meron silang malasakit sa ebanghelyo ni Kristo na ito ay sumulong, kundi dahil gusto nilang ma-recognize. Yung iba nag-i-engage sa evangelism o nagre-recruit ng mga tao cheaply so they can boast of their accomplishment. You see, even Christian service can become polluted by sinful motives. No? That is why we must continually examine our hearts, brethren. Dapat nating suriin lagi ang ating mga sarili. Bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? Hinahanap ba natin yung approval ng tao, yung palakpak ng tao? Naglilingkod ba tayo kay Kristo o nagtatayo tayo ng ating reputasyon para sa ating sarili? Naghahangad ba tayo ng social respectability? Do we want to impress others in what we are doing? No, these are important questions to be, di ba, answered by us. Kung yung tingin natin, no? Praise, recognition, success, numbers, statistics, something like that. Minsan narinig ko yung isang preacher, sabi niya, dapat daw lahat ng Christian dito sa Pilipinas, magkaisa, magsama-sama to demonstrate force. No? Well, there is value in Christian unity, brethren. Pero yung kumpiyansa natin na hindi sa lakas ng tao o sa visible influence. Ang iglesia, hindi niya kailangang patunayan na siya ay malakas ayon sa institusyong kanyang itinatag o meron siya. Ang kalakasan ng iglesia at ang kalakasan natin ay nasa Panginoon. Wala sa numero. Ngayon nakikita natin, no? Na ginagamit ang pangalan ng relihiyon para magpakita ng puwersa sa lipunan. Hindi ko sinasabi na mali na magpahayag ng ating damdamin sa mga mali. Kung mayroon kang nakikitang masama na nangyayari sa lipunan, pwede mong gawin yan bilang isang mamamayan. Pero wag mong dadalhin ang pangalan ng iyong iglesia. Wag mong dadalhin ang pangalan ng iyong reliyon sapagkat, mga kapatid, lumalabas dito, gusto mong magpakita ng puwersa sa pamamagitan ng bilang na yan ang nasa isip ng mga politiko. Numbers. Tama? Numbers, statistics. That is in the mind of the politicians. That is not what Christian should be doing. And beside, brethren, the church passion and the church primary obligation is the gospel of the Lord Jesus Christ, not politics. No? Not politics. Now, individual Christians can express their political views, but the church should not be doing that because the church's obligation is higher than the temporal things in this world. Politics are temporal. Diba? Things that are in the government are temporal. We are pursuing things that are eternal. The gospel of the Lord Jesus Christ. So, yung confidence natin, para tayo ay sumulong, maging matatag, ay nasa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa numero, hindi sa reputasyon o impluensya that makes our service effective, acceptable, and fruitful for His glory. So that's number one. Why
we can say that this is an artificial Christianity because they were obsessed with outward success. Pangalawa, they were occupied with self-preservation. Verse 12b, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. You see, yung mga Judaizers, mga kapatid, nagkiklaim din sila na sila yung mga tagasunod ni Kristo. In fact, naniniwala sila kay Kristo eh. No? Pero sinasabi nila, hindi pananampalataya lang kay Kristo ang paraan ng kaligtasan. Hindi sapat yun. Sabi nila, kinakailangan mong sundin ang mga batas na seremonya na itinadhana ni Moses. Lalo na yung rite of circumcision. Para ikaw fully ay tanggapin ng Diyos. However, in-expose ni Paul, hindi lang yung kamalian ng turo na yan na siyang diniscuss natin sa mga nauna nating mga pag-aaral, kundi yung nasa likod ng kanilang mga ipinaglalaban. Sinasabi nila, kaya nila ginagawa yon, hindi lang in terms of their theological conviction, but because there is a motive to that. What is the motive? They don't want persecution. Huh? They want to avoid persecution. They want self-preservation. Siyempre, yung mga Jewish people, di ba? Mas tatanggapin sila ng mga Hudyo kung magpa-practice sila ng circumcision. At sasabihin nila, kami naman, tinan nyo, nagpa-follow kami kay Christ, pero nagsisircumcise din kami. O sige, di okay na, magiging katanggap-tanggap sila sa mga, sa community ng mga Hudyo. So, pero ang pinakapunto rito, they want to avoid persecution. They want to avoid, yung paglaban ng mga tao sa kanila. So, at its root, this was an act of cowardice. No? They sought self-preservation rather than faithfulness. They preferred the approval of men to the reproach that comes from the preaching of true gospel. Handa silang ikompormiso ang mensahe ni Kristo, matakasan lang yung sufferings. Tandaan natin, mga kapatid, ayaw naman nating hanapin yung sufferings. Ayaw naman nating hanapin yung persecution. Hindi naman natin sinasabi sa mundo, sige nga, persecute nyo kami. Walang ganun. No? Sabi ng Bible, di ba? We desire to live peaceably with all men. Gusto nating mabuhay ng mapayapa sa lahat ng tao. Pero ito ang dapat din nating tandaan. Ang ebanghelyo ni Kristo, kapag ito ay itinuro ng may kadalisayan, sigurado may ma-offend. May masasaktan. May mga tao na hindi ka magugustuhan ang sinasabi mo. And the offense should not be in your attitude, but on the message itself. Because the cross confronts human pride. It declares that we cannot save ourselves, that our good works are insufficient, and that salvation is found only in Jesus Christ. Alam niyo, pagka narinig ng tao, na, alam mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, yung mga ginagawa mong mabuti, wala yan, para maligtas ka. Anong tinatamaan doon? Yung pride mo. Kasi gusto mo lagi kang merong bahagi sa anumang bagay na nangyayaring mabuti sa buhay mo. Ayaw mong, di ba, mawala yung pangalan mo sa eksena. At kapag sinabi mong, Jesus Christ alone, it means, walang bagay galing sa'yo. Kaya ini-expose ito yung pride ng tao. At dinideklara nito, wala nang paraan kundi si Kristo lang. Sabi ba na, si John MacArthur, di ba, sabi niya minsan, narinig ko yata sa kanya yun eh. Hindi ako nagkakamali. Sabi niya na, yung mensahe daw na kanyang ipinapangaral sa kanyang iglesia, ang intensyon niya ay maging uncomfortable yung mga tao. Hindi dahil gustong-gusto niya mang-offend, kundi gusto niyang ang salita ng Diyos, ini-expose ang kasalanan, ang sakit. Sapagkat alam mo, dapat ma-expose muna yung sakit bago yung lunas sa sakit. Tama? So, when Scripture convicts us, it is not a sign of that something is wrong with the Bible. It is evidence that God's Word is doing exactly what it was given to do. May malagi kong sinasabi, ang salitang tama ay tumatama. Tama? Oo. Bakit?
Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos, sabi, ay tulad sa tabak na magkabila ay talim at sumusuot hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito ng mga kasukasuan at buto, ng mga pag-iisip at haka ng puso. So, masakit ang salita ng Diyos. At ang totoong Kristyanismo inevitably brings conflict with the world. And Jesus reminded his disciple in John chapter 15, if you remember, may sinabi si Jesus doon, sabi niya, kung ako kinapupuutan nila, kakauputan din nila kayo. Kung ako inuusig nila, uusigin din nila kayo. Inevitable yan eh. If you are follower of Christ, those who hate Christ will hate you. And then 2 Timothy chapter 3 verse 12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. And therefore, brethren, sinasabi rito ni Paul, yung mga false Christianity, artificial Christianity, hindi lamang sila false because they were so obsessed with outward success at ang occupation nila ay makatakas sila doon sa tinatawag na persecution. Isa pa, pwede nating sabihin, because yung tinawag kong ornamented with outward rituals. Ornamented with outward rituals. Verse 13a, for even those who are circumcised do not themselves keep the law. O nga, nagpatuli ka nga. Ibig sabihin, sa katawan mo, may ebidensya, no, na ikaw ay sumusunod sa batas ni Moses. Pero sabi ni Paul, paano naman yung iba? Sinusunod mo ba? No? Parang outward lang naman ang sinusunod mo. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ng panlabas, kamusta yung pagnanasa ng puso mo? Kamusta yung iniisip mo? Kasi masyado kang nag-a-adorn sa mga bagay na panlabas. Mga external observances. Pero lack of inward reality. They insisted that others should keep the law, yet they themselves failed to keep it. So ang tawag dyan, this is a religion that was marked of hypocrisy. No? Para bang walang pinagkaiba yun dun sa, may nagsabi sa akin ng ganito na, di ba, kasi dito daw sa church natin, boring kasi organ lang no? Di ko naman sinasabing masama yung paggamit ng instrument. Okay naman yon. Pero, ang ginamit ba naman yung Psalms 150? Sabi doon, purihin niyo ang Diyos ng mga pompyang. Purihin niyo ang Diyos ng mga, di ba, ng mga maiingay na bagay, ng mga strings na maiingay, ng mga kung ano-ano. So, dapat meron tayong mga instrumento rito na mga maiingay. Pero pagdating sa Psalms 149, verse 6, hindi nila binigyan ng pansin. Nakalagay doon, purihin ninyo ang Diyos kasama ng mga tabak sa inyong mga kamay. Bakit wala yata ako nakikitang may tabak? Pero may nakikita akong pompyang, may nakikita akong mga tambourines, no? At mga maiingay na mga instrumento. May tabak, pero ba nakita sa mga naatinan ninyo? Sabi pa nga doon, dapat double-edged pa. Yung sword, no? So, anong point doon? Selective din, Sinusunod lang yung gusto nilang sundin, pero yung iba ayaw rin. And that's the point. Sabi ni Paul, yung mga bagay na panlabas, doon kayo nagbibigay ng pansin. Pero, kamusta yung iba? So, ito yung punto riyan, mga kapatid, And the same danger confronts us today. Alam nyo, parang nagsasabi ka sa mga anak mo, anak, attend ka lagi sa church, Pero ikaw mismo, nine-neglect mo yung Lord's Day. No? Anak ka, wag kang mag-iinom ng mga alak na nakalalasing, pero ikaw, nakikita ka laging lasing. No? Para bang pag nag-i-instruct ka pa, anak, wag kang mag-iinom. Ganyan ka pa no? Para kitang-kita talaga yung pagiging inconsistent, O kaya naman, sinasabi mo, anak, wag kang makikipag-away. Wag kang tumulad sa mga batang palaaway, pero kayo mag-asawa, lagi nag-aaway. Nakikita nila. So,
Our lives either reinforce or undermine the truth we profess. Let me be clear, brethren. Alam nyo, ang buhay Kristiyano, marami rin tayong spiritual discipline na ginagawa. No? Para tayo lumago. Halimbawa, dapat tapat tayo sa ating pagsamba. Dapat binabasa natin ang kanyang salita. Dapat nagsiserve tayo together with the brethren. Kinocultivate natin yung obedience natin. Mga appointed means of grace yan eh. Pero wag nating i-confuse na kapag ginagawa natin ang lahat ng ito, para bang merit ito na ambag natin sa katatayuang espiritual natin na parang tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos kung ang puso naman natin wala sa Kanya. Ibig sabihin, you're doing these things without your heart, wala ring kabuluhan. True Christianity is not merely a matter of outward performance. It is first and foremost a matter of the heart. A heart that trusts Christ, loves Christ, delights in Christ, and seeks to honor Christ. That's Christianity. Now let's go to the second heading. The authentic Christianity expounded. Verses 14 to 15. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Gusto kong i-expound yung dalawang talata na yan, no, ng mabilis. Unang-una, ano ang mga palatandaan ng isang totoong Kristyanismo? Sabi ni Paul, sila ay nagbo-boast sa cross ni Christ. Boasting in the cross. Ano bang ibig sabihin nun? Far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Alam nyo, nung Pablo, alam naman natin yan, na yung cross ay simbolo hindi ng karangalan, kundi ng kahihiyan. Ito ay isang public disgrace. Ibig sabihin, pag nakikita ang cross, ang nakikita ay kapahamakan. Ang nakikita ay kahihiyan. Ang nakikita ay kadustaan. Ang nakikita ay ang isang marahas na parusa sa isang taong gumawa ng isang matinding kasalanan. Dito, pinarurusahan ang mga pusakal na kriminal. Kaya walang sino man ang magmamalaki sa krus. Pero nagbago. Nung merong naipako roon sa krus, hindi isang ordinaryong tao, kundi ang isang matuwid at walang kasalanang anak ng Diyos na siyang nagbigay kasiyahan sa hinihinging hustisya ng Diyos na banal. Siya'y naipako at tumanggap ng parusa ng puot ng Diyos in behalf ng mga taong kanyang ililigtas. At dahil sa kanyang pagtubos doon sa krus, nagkaroon ng panibagong kahulugan ng krus. It is no longer speaks merely of shame, but of salvation. Hindi na ito lugar ng paghatol, kundi ng pagkikipagkasundo sa Diyos. Ito lugar na kung saan ay makikita ang kadustaan, kundi ito ay lugar na magbibigay ng kapayapaan na hindi malirip ng kaisipan. The cross tells Paul the truth about himself. Ano yon? Na ako'y isang makasalanan, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, na walang mabuting bat, na nananahan sa akin, nakalulugdan ng Diyos para ako'y maligtas. Ang krus ay nagpapaalala rin sa kabilang bahagi na ako'y napatawad sa kasalanan. Ako'y tinanggap ng Diyos. Ako ay diniklarang walang sala o pinawalang sala. Ako'y minahal ng Panginoon. Hindi dahil sa anumang bagay na meron ako, kundi dahil sa kanyang biyaya lamang. Kaya sa tuwing tumitingin tayo sa krus, it humbles us because it exposes our sin. At the same time, it reveals the immeasurable riches of God's mercy. It leaves no room for human pride. That is the cross. That's why Paul says, far be it from me to boast except in the cross of our Lord
Jesus Christ. Secondly, breaking with the world. Ano sabi ni Paul? By which the world has been crucified to me and I to the world. Yung krus ay hindi lamang nagpapahayag ng kamatayan ni Kristo para sa atin, kundi ng kamatayan natin sa mundo. Kaya matayan natin sa sanlibutan. Dahil sa kaisahan natin kay Kristo, there has been a decisive break with the world and its sinful system. At sinasabing world dito, hindi yung physical creation. Ano? Pag nyo isipin na tinutukoy ni Pablo rito, yung physical creation, no? Maraming maganda sa creation na ito. No? Kung hindi nga lang nagkaroon ng sumpa ng kasalanan, ang ganda ng mundo. Pero meron pa rin taglay na ganda ang mundong ito. Godless value system that stands in opposition to God. Yung mindset na nag-exalt ng kanyang sarili. Yung bang ang hinahanap ay yung mga sinful desires. Yung nabubuhay na independently nang wala ang Diyos. Ngayon, nandito na tayo kay Kristo. Nagkaroon tayo ng kaisahan kay Kristo. Ang relasyon natin sa mundo, nagbago rin. Hindi na tayo dapat nag-iisip tulad ng pag-iisip na meron sa mundo. Hindi na rin di tayo nagsasalita tulad ng mga karamihan ng mga taong makasalanan dito sa mundo. Hindi na natin kinokondak ang ating sarili according to its sinful patterns. We no longer find identity, security, or ultimate satisfaction in what the world offers. Hindi na tayo nag-cherish doon sa mga pinahahalagahan ng mundo. Hindi na tayo nakokontrol ng mga approval o ng paghanga ng mundo. Hindi rin tayo nai-intimidate doon sa mga ayaw ng mundo. As far as the world's sinful values are concerned, Paul says we have been crucified to them and they have been crucified to us. In simple terms, there is a decisive break with the world. Now, hindi ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, parang mga monghe. Magwi-withdraw na. Punta na lang tayo sa bundok, punta na lang tayo sa kuweba, punta na tayo sa mga kumbento or what. No, hindi po. Nagtatrabaho pa rin tayo. Nagtatayo ng ating mga tahanan. Nag-enjoy ng mga ino-offer na pagkain dyan sa labas. Nagsusuot pa rin ng mga damit na kahit na magagandang mga passion, pwede pa rin yan. No? Ginaganap natin ang ating mga responsibilities. Pero ang tingin natin sa lahat ng yan, temporary na lang. Hindi siya ultimate treasure. No? Alam mo, katulad ng careers. Di ba? Careers come to an end. Darating yung time, di ka na makakapagtrabaho kahit na matatag pa yung kumpanya mo. No? Bakit? Di mo na kaya. Old age overtakes us. Ano pa? Businesses rise and fall. So, walang matatag na negosyo. No? Lagi na nga nababanggit ko rito, di ba, nung araw. Pag nagtatrabaho ka sa Kimberly, natatanda ng mga taga San Pedro yan. Pag nagtatrabaho ka sa Kimberly, matatag ka. No? Kaya naalala ko yung mga medyo matatandang binata na. Pag nagtatrabaho sa Kimberly, maraming nakakapag-asawa ng mga bata. Bakit kaya? Kimberly yan, matatag. Naalala ko, nung nakatira pa ako sa bayan, tuwing madaling araw yan, saka sa gabi, nakikita ko yung mga bus ng Kimberly. At yung mga nakaputing damit na pumupunta roon. Ang sarap naman makapasok sa Kimberly. No? Meron tayong member dito. Nagtatrabaho bilang engineer sa Kimberly. Dati, biglang bumagsak ang Kimberly. Biglang nawala. No? So yung mga bagay na dati, akala mo matatag. Tulad din ng Bangko Pilipino. Sabi, subok na matibay, subok na matatag. Wala na. Ibig sabihin,
Lahat yan, pwedeng mawala. Houses and possessions deteriorate. Our bodies gradually weaken. Old age overtakes us. Look at yourself. No? And think. Isipin mo kumpara mo yung picture mo 20 years ago sa picture mo ngayon. Ang laki na ng diferensya. Tama ba? No? Wala na. Wala na. Ang kinang ng kahapon. Ang nakikita mo na, ang mukha ng tatay mo. And, of course, one day, death will come to each of us. Brethren, I encourage you, the members of this church, mamamatay din tayong lahat, but let us die gracefully. Sana mamatay tayo, mawala tayo sa mundong ito, gracefully, na nakatingin doon sa hindi nasisirang mana na kay Kristo Jesus, na sinicure niya para sa atin. Sabi niya, meron daw tayong mamanahin na doon sa langit. Wala daw dong bukbok na sumisira. Walang kalawang na sumisira. Walang magnanakaw na pumapasok sa bahay para magnakaw. Lahat ng bagay na nandito sa mundo, mawawala. Pero ang sino mang na kay Kristo ay merong walang hanggang manang hindi mawawala at kayamanang hindi mawawala sa Kanya. Not the least. We belong to the new creation. Belonging to the new creation. Sabi rito ni Paul sa huli, di ba? Sapagkat ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, bagong nilalang. No, gusto ko ipaliwanag uli. Ilang beses ko na ipaliwanag to, pero magandang ulit-ulitin. Di ba? Yung gamit ni Paul ng new creation, na madalas pinapaliwanag sa mga pulpito, na subjective. Ikaw yung binago. No? Sinong na kay Kristo daw, binago ka na, bagong nilalang. Pero mga kapatid, I have no time to explain this again and again, pero let me again point this out, that when Paul used the word new creation in 2 Corinthians 5:17, and here in Galatians chapter 6 verse 15, he is not talking about yourself. Hindi tumutukoy sa sarili mo yan. Tumutukoy yan sa creation. Kaya creation eh. Ang sino mang na kay Kristo ay new creation. Hindi ikaw yon. Kundi mayroong dinalang pagbabago si Kristo dito sa kanyang creation. Nung dumating si Kristo dito sa mundo, dinala niya ang isang bagong panahon na siyang lumusob sa pangkasalukuyang panahon. The new age invaded the present age. That's the new creation. Dinala ni Kristo ang bagong nilalang. Sinimulan niya, ang tawag sa Ingles, mga theologian, ay the inauguration of the new creation. Yung bang pinramis nun sa Isaiah chapter 65 verse 17, behold, a new creation, I create new heavens and new earth. Ang tingin ng mga propeta, ang tingin ng marami yun ay sa last day. Pero ang ginawa ni Kristo, sabi ni Pablo, nung dumating si Kristo sa kanyang unang pagdating, dinala niya na yung mga bagay na sa darating pa lang sana sa huli, dinala niya na ngayon. Ang tawag doon ay inauguration of the new creation. May ginawang pagbabago si Kristo sa kanyang pagdating dito sa mundo. Sapagkat itong mundo natin, isang mundo ng kamatayan. Isang mundo ng kapahamakan. Nung dumating si Kristo, nagkaroon ng pag-asa ang mundo. Nagkaroon ng buhay ang mundo. Nagkaroon ng ilaw ang mundo. Dahil niligtas niya ang mga tao para sa sarili niya na magiging kasama niyang ilaw dito sa mundo. May pagbabago siyang ginawa sa mundo. Hindi nga lang pa ito husto. Huhustuhin niya yan sa kanyang muling pagbabalik. Yung tinatawag nating the consummation of the new creation. Doon huhustuhin. Ngayon, ang sino mang na kay Kristo, nakabilang sa bagong nilikha, ay dapat mamuhay tulad ng isang bagong tao.
Kaya ka mabubuhay bilang tao dahil kabilang ka sa new creation. Hindi ka, sabihin mo kasi, hindi ikaw, kasi tinan mo yung sarili mo, bago ka ba talaga? Ha? Tinan mo. Hindi ka na paluma ka na nga eh. Di ba? No? Nag-iisip ka pa rin ng kasalanan, nakakapagawa ka pa rin ng kasalanan. Ang pagbabago sa buhay mo, niligtas ka, binilang ka sa isang bagong nilikha, at ngayon, dapat kang magbago. Yun ang ibig sabihin, dapat kang mabuhay tulad ng isang taong binago. Darating si Kristo uli. Sa kanyang pagbabalik, dadalhin niya ang kahustuhan ng bagong nilalang. At ang buong mundo, ang buong sangsinukob, ay magiging bago, wala ng kasalanan, wala ng kamalian, wala ng anumang bahid ng karumihan. Aalisin ang lahat ng ito, lahat ng sumpa sa kanyang uling pagbabalik. So tayo mga mananampalataya, kabilang tayo sa bagong nilikha. Tayo ay mamamayan ng darating pa lamang, ngunit ngayon nabubuhay na tayo sa isang bagong nilikha sa pangkasalukuyang panahon. Dapat mabuhay tayo at mag-reflect tayo sa reality na kung saan tayo kabilang. We are to think, we are to speak, and live as people of new creation because our identity is no longer rooted in the old world, but in the new world that Christ has inaugurated and will one day consummate in glory. That is authentic Christianity. We belong to the new creation, and therefore, we need to live a new life. Okay? So, kung mayroon akong kinakausap dito na wala pa kay Kristo, nakita mo siguro kung gaano kaganda ang pagpapala na ikaw ay maging isang totoong Kristiyano. Anong hinihintay mo kung hindi na sa buhay mo ngayon kung hindi ka pa lumalapit sa Kanya? Lumapit ka na sa Kanya. Huwag mo nang pagpabukas. Baka bukas ay mahuli ka. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Mapapabilang ka sa bagong nilikha. Tayo po'y manalangin.